Good day sa lahat. So ngayong araw mag-install ako ng U-Box ng Sniper 155. And tinignan ko kung may paraan ba na di na kailangan tanggalin yung mga fairings. And di talaga kaya. So ayun, sinimulan ko na tanggalin yung sa side fairings, right side. So 3 bolt lang yan para matanggal yung side fairing na yan. Then, nandahan ko tinanggal. And pagtingin ko sa plug, hindi ko siya ma-unplug lahat kasi nakakonekta yung accessory wire kasi naka-dual contact ako. So, hinang ko na lang muna. Nasa sahig naman, di naman rough surface yung sahig. And sunod kong ginawa is tanggalin rin yung fairing na yan. So, yun, may pin pala siya dyan. So, kumuha ko ng screwdriver. So yun yung ginamit ko papindot sa pin. So pagpindot ng pin, natanggal ko na yung pin. Then na yun, i-press nyo na yung sa may batok, tsaka tanggalin yung isang body bolt dyan sa loob. And madali nyo na siya tanggalin. Then upon pagkatanggal, may isa pa akong pin dyan na nakakonekta sa end ng batok. So yun, inangat ko lang konti, sinipat ko. Yun, nakita ko yung pin o yung rod ng upuan. So pwede naman siyang tanggalin. So gumamit lang ako dyan ng long nose plier. So ayun, hinugot ko, nahulog na rin yung upuan, pwede na rin tanggalin. Then sinipat ko ulit kung pwede bang luwag-luwagan na lang. So ayun, nakatago talaga yung mga bolt, hirap tukutin. So nag-decide ako na tanggalin na rin yung kabila dyan. Kahit tukutin ko ng T-wrench, ayun talaga. So yun, sinimulan ko yung sa my left side, same sa kabila, 3 bolt rin dyan. Kung anong ginawa niya sa kabila, yun rin yung gagawin sa kabila. Pareho lang naman yun. So ayun, may accessory wire pa rin yung sa kabila ko. So ayun, hindi naman rough yung surface. So yan, nalaylay ko na lang. And then next, tinanggal ko yung mga nakasecure na mga screw. Yun, pinap ko lang. Then may pin ulit. Then tinanggal ko yung sa may batok side. So yun, sa may batok side, libreng-libre na yung tanggalin yung airbox cover. Then inuna ko dapat yan, ang unahin is yung takip, yung sa may takip banda, which is a Phillips screw 4. Yan yung nakadikit mismo doon sa lower box ng airbox, yung parang chamber ng airbox.
Then pag natanggal nyo na yung apat na Phillips screw, susunod nyo yung 10 mm na mga brace bolt. Kasi yun yung sa brace niya para nagsisecure na hindi siya magalaw-galaw. Yun, mag-check na rin kung may mga oil ba or Romania air filter. So far yung naka aftermarket ako na air filter, okay naman, malinis pa naman siya. So yun, kinuha ko yung aftermarket natin na air filter U-box. So problema, naka aftermarket ako na alloy tank and hindi talaga siya sakto. Yan, as you can see, bangga na bangga siya sa tangke. So may modification tayong gagawin dito. So kailangan natin mag-sacrifice kung gusto talaga natin to i-install. So decide ako dito na markahan. So minarkahan ko yung muna yung air filter na insert, yung kung saan siya uupo, dahil hindi talaga siya nakakaupo kahit anong klaseng diin, kasi siguro sa factory na rin paano nila to 3D print. So di siguro pare-pareho lahat ng pattern. So may kunting tabas lang naman sa insert niya. So yun, tinadahan ko na ng Dremel tool or 14 tool na tinatawag ng iba, or die grinder. So ayun, kunting tabas, yan lang, tabas, install, test fit, yan, pabalik-balik. Pag ayaw pa rin, ayun, tabasin ulit. Ganyan lang ginawa ko kasi mahirap rin kasi sumobra. So yan, talagang tawag nito, pinilit ko talaga kasi gusto ko rin yung medyo snug siya, hindi rin siya maluwag. So mahigpit pa rin siya, hirap pa rin ipasok. So ayun, naghanap ako ng ibang carbide tool pero walang yan na yung naka-install ngayon sa tool ko, yung talagang saktong-sakto dyan na hindi siya makakadamish ng kabila. So yun, tanda na tapos binasi ko dun sa pinagmarkahan ko. Part na to, yung sa may U-box ko na yung problema niya, yun na talaga banda. So ayun, natabas na. So in-install ko siya, tinisfit ko, nilagay ko yung mga Phillips screw. Wala pa yung dyan, wala pa yung bolt na para sa brace niya. So yun, tinisfit ko, sakto naman siya, hindi na siya maluwang, tsaka silyado na, walang nakauka. Yan, sinalat ko lang. So yun, sinipat ko rin. Ayun, load. So tinanggal ko ulit, so, just to make sure kung kahit nakaigpit na dun, in place pa rin ba yung air filter ko. Yun, snug fit lang yan yung tinatawag, hindi yung maluwag yung pagkatapas ko sa yung upuan ng air filter. So
So yun, pinakita ko rin yung another tapas ko na hindi ko napakita sa video para lang maupo siya dun sa ano, hindi siya pumunta dun sa alloy tank ko. So ayun, na-final ko na lahat ng fit, lahat ng mga clearances, yan, tapos ko na. So yan na yung final ko, so install na natin. So, saktong higpit lang dyan kasi ABS plastic pa yung U-box. So, mahirap rin kung ma-overwork natin o masobrahan natin ng higpit. Kasi magbabakat yung yung screw. Masira rin yung install natin na U-box. So ayun, yun na siya, nalagyan ko na siya ng mga konting tools.